Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dahil sa daya ng pangalan, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na walang kapantay, walang katulad, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Kay Ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat ng sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa panibagong buhay na pinagkaroon po sa amin sa araw na ito. Salamat po sa isa namang pagkakataon, Panginoon, kung saan kami ay maglinilay ng iyong mabuting balita. So, yung Panginoon, na minsan po para sa amin sa hapong ito ay magdulot sa aming buhay tungo sa isang buhay na nagpagbabago, tungo sa isang buhay na maging managumpay. At Panginoon, maraming salamat. Ngayon pa lang, inaangkin na namin isang katagumpayan, 100% katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ating pagbasa ay ating naman sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, talata 11 hanggang 31. Sabi dito, kinagabihan ng araw din iyon, ang mga lagad ay nagkakatipon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, nakita niya ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinugo o sinusugo kayo. Pagkatapos sila hiningahan at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin na hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinagoy ang kambal, isa sa 12 ay wala roon ang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot nito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinig ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natutala sa aklat na ito. Ang mga natala nito isinulat upang sumampalataya kayo si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Palakpakan natin ang Panginoon. So, hindi na po tayo maupo, mga kapatid ko sa Panginoon. At bago tayo magpatuloy, paalala ko po na sa araw ng Biyernes ay ang laysisan natin sa ating PCC 39. Mula umaga, alas 9 hanggang sa mga alas 3 ng hapon. So sa umaga po, mission, then sa hapon ay yung healing message. No? So nating kaligtaan minsan na mga ganyang bagay ay kasama sa ating buhay paglilingkod. Minsanan sa isang buwan, no? Ang gawain ng Panginoon o laysisan ay matatawag din natin ang big celebration kasi yan ang pinakamalaking gawain sa loob ng isang buwan. So, invitation din sa bawat isa sa atin yan. Ngayon, nasa inyo yan kung paunlakan niyo po ang invitasyon ng Panginoon. No? Kasi tayo naman ang namimili. Nasa atin ang pagpili kung
tutugon ka ba? Halimbawa, iimbitahin kita sa aking birthday, nasa iyo kung dadalo ka. Sa mga pag-imbita sa atin, nasa atin pa rin ang desisyon kung tayo ay pupunta. So, para sa akin, napakainam na tayo ay patuloy at hindi tayo nagsasawang dumalo sa mga gawain ng Panginoon bilang pagtugon ng mga pag-imbita sa atin. Kasi hindi naman tao ang nag-imbita sa atin, kundi ang Diyos. Amen po ba? Amen. So, ang aking paksa ngayon ay pamagatan kong The Power of Jesus o kapangyarihan ni Jesus. So, pag pinag-usapan natin ang kapangyarihan, so napaka-sarap o napakatapang ng isang tao kapag alam niya mayroon siyang kapangyarihan. Diba? Kapag may gahom ang isang tao, ang gahom din sa kalibutan, ang tao ay may kapangyarihan. Halimbawa, isa kang gobernador, general, o ano pa mang namumuno ka sa bayan, so masasabi mo may gahom ang taong yan, o may kapangyarihan, ma-influensya. So yan, kapag mga taong may mga influensya o nasa katungkulan, masasabi natin may mga kapangyarihan sila. Amen po ba? So sa atin ang pinag-usapan tungkol ito sa kung saan ay kapangyarihan na mula sa ating Panginoon Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Amen po ba? So sa ating pagbasa, ating makikita na ang mga alagad ay nagkakatipon, parang nagkakatipon, no? Nag-prayer meeting din sila. Subalit, ang nangyari sa kanila, nag-quarantine sila, nag-lockdown sila sarili nila. Itinatago nila ang kanilang mga sarili. Diba? Tungod sa kahadlok. No? Tungod sa kahadlok. So, dato dahil, doon na po yung lockdown na yun, no? Nag-lockdown na, nag-quarantine na sila. So, ang problema sa kanila ay kakapinit ang lahat at ito saradong-sarado. Tayo karon libre, kailangan mabintana, bili. No? So, sa kanila, talaga naman na nagtatago sila tungod sa kahadlok. Dahil sa takot, nagtatago sila. Sa panahon natin ngayon, marami nagtatago, ayaw lumabas, dahil natatakot din. Amen? Alam namin niyo kung sino pinatakutan. Kaya ayaw lumabas, lalo na may edad. Pag sinabing senior, papasok ka sa mall, sasabihin, ilang taon ka na. Pag sinabi mo, 66, 65, o ano, pataas, hindi ka pwede pumasok. kaya sa Sister Inday ng tawag nito ng Batuhan, sabi ko, Nay, bakit di kayo dumalo sa diocese? 60, mataas na ang edad ko, 60, 61 ba ko? 71. Bawal sa akin ang lumabas. Sabi ko, bakit sila recording? Pabahas-bahas lagi kan sa office sa Garcia. Wala lagi, nadakop lagi. Ama ba? So pagka talagang natatakot tayo, mo na itong buhaton, no? Ila-lockdown natin natin sarili, i-quarantine natin natin mga sarili. Sa nahitabo o nangyari sa mga alagad noon, talagang grabe ang kanilang takot dahil baka sila ang isusunod na dakpin at papatayin. So gano'n na lang kanilang takot. Subalit dumating ang Panginoon Hesus at binigyan sila ng kapangyarihan. Amen po ba? Saan ba itong pagkapangyarihan ito? No? Doon sa talata 22. Binigyan siya ng kapangyarihan sa 22 at basahin ulit. Pagkatapos sila hininga niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So, ang kapangyarihan ito sinasabi kong the power of Jesus ay kapangyarihan mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa Kanyang Espiritu. Amen po ba? So, ito ngayon ang nagbibigay ng panibagong lakas ng mga alagad noon. Nagkaroon sila ng tapang. Amen po? So, napakahalaga pala sa isang tao na may kapangyarihan siyang mula sa Diyos. Amen. Kapag tayo walang kapangyarihan, walang Espiritu Santo na nasa ating buhay, napakahirap. Amen po? Mahirap. Nga naman ay madadaig tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Wala kang kapawit-pawit. Lagi kang lupay-pay. Ano ba naman itong ibati ko karon? No? Pagka
empower mula sa Espiritu Santo, kunting sakit lang ng iyong tagiliran o ano pa man, wala na, lupay-pay ka na. Kunting nangyari lang sa iyong pamilya o naitabo sa katulad ng kay Sister Lorita, ang kanyang pamilya, mga anak, wala trabaho. Kung mahina-hina ang power sa kanyang sarili, ang Espiritu ng Diyos, wala na, lupay-pay na. No? Mawawalan ng pag-asa. Subalit nandyan ang Espiritu Santo na nagbibigay tapang sa atin. Kaya nga ang una, the purpose why Jesus He gave, no? The purpose of Jesus why He gave the Holy Spirit to empower us. Amen po ba? Amen. To become conquerors, upang tayo maging mananagumpay. Amen. Amen. Holy Spirit empower us to become conquerors. Amen. Kasi kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ilulugmok tayo. Babagsak tayo. Sa kaunting lang, kasi nung araw, tulad ko nung araw, nung wala pa ang Panginoon sa buhay ko, pag dumating ang mga problema, halimbawa tulad ko, nung malaman ko na, hala, mataas ang BP mo, mataas. No? Marami kang kolesterol. So hindi na ako makapagpatulog. Inisip ko na yung pagka-high blood ko. No? Tapos namatay ang aking kumpare, natake. Mga ilang buwan, namatay po isang kumpare ko, natake. Nasa isip ko ngayon ako susunod. So hindi na ako makakatulog. Bakit na yung makakatulog? Iniisip ko yung sakit at takot ang nasa isipan ko, nasa aking buhay. Takot. So ano nangyari? Hindi ako makakatulog. Alam niyo po kung paano ako makakatulog? Iinom ako ng Valium pill. Yung pamamagitan ng gamot. Bakit nangyari sa akin ng ganon? Dahil wala ang Espiritu ng Diyos, wala si Jesus sa aking buhay. Amen. Kaya halos na igugupo na ako. Subalit, nandyan ang Panginoon na nagpapaalala sa atin. Amen po ba? Kaya, nung dumating si Jesus sa buhay ko, nagkaroon ng pagbabago. Kaya, ibinigay ang layunin ng Panginoon Jesus, kaya sa dumating doon sa gitna ng kalagayan ng kanyang mga alagad, sa gitna ng takot kabalisahan ng mga alagad, dumating si Jesus upang bigyan ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad. At ang layunin ito upang maging mananagumpay ang kanyang mga alagad. At sa ating buhay ngayon, sa ating kapanahonan, pagtanggapin mo ang Espiritu ng Diyos, pag iniisip mo na sa iyo ang Espiritu ng Diyos, kasi minsan, nandyan na yan eh. Nandyan sa buhay natin yan. Bakit? Inano na tayo ng Panginoon eh. Nandyan na tayo sa kanyang gawain. Tumanggap na tayo ng Holy Spirit dahil sa tinatawag lang nating CRCS, di ba? Baptism in the Holy Spirit. So, tinanggap na natin ang Banal na Espiritu. Yung nagpagbunyagan ka, natanggap mo na doon eh. Kaso, ang tao, madali lang makalimot nga naa siya kapangyarihan. Ang tao, nakalimot nga naa siya gawong upang labanan itong mga binuhatan o mga gawa ng masamang espiritu o kaaway. Ang kaaway kasi, ang masamang espiritu o demonyo, ang isiksik sa iyong isipan ay yung mga negatibong bagay. Hala, sandali na lang ikaw, ang buhay mo, ganito na lang. Naisip mo? Naku, delikado ko. So, napupokus ka ngayon sa problema. Amen? Kapag napokus tayo sa problema, diyan magsisimula, babagsak tayo, mawawalan tayo halos ganang mabuhay. Amen? Wala kang ganang kumain. Pero kung alam mo na sa iyong gahong, nasa iyong kapangyarihan, maging mananagumpay tayo. Bakit? Kaya-kaya ang mga suliranin, mga problema, kaya natin mapagtagumpayan. Amen? Kasi ganyan ang nangyari ng mga alagad noon. Ng mga alagad, lupay-pay sila. Dahil sa nangyari, sa nakita nila na ang Panginoon ay namatay ang kanilang inaasahan na magdala sa kanila sa katagumpayan ay nawala pa. So ano nangyari? Lupay-pay sila. Grabe ang kanilang naranasang takot, pangangamba, nababalisa. Subalit dumating si Jesus sa gitna ng kabalisahan ng mga alagad at binigyan sila ng kapangyarihan. At ano nangyari? Tumapang ang mga alagad. At ano nangyari? Wala na silang takot, ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako. Maging ang kanilang harapin ay ang kanilang kamatayan. Amen po ba? So, hindi porkit namatay sila,
ay hindi sila naging managumpay. Nananagumpay sila, bakit? Hindi nila ipinagpalit si Kristo. Hindi nila itinanggi sa kanilang buhay si Kristo. Patuloy nilang kinikilala ang Panginoon. Paano ba si Lorenzo Ruiz? No? Si Lorenzo Ruiz ay naging santo dahil nga pinaglalaban niya si Kristo sa kanyang buhay. Sa kabila na ang kapalit nito ay ang kanyang buhay, yung kamatayan niya. So ganyan ang mga alagad. Kasi kaya ko sinasabi na kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, kahit na kamatayan ang harapin mo, di mo na siya ipagpapalit. Amen? Na maging mananagumpay ka, maging kamatayan man, kasi ang kamatayan naman natin, hindi ito katapusan ng ating buhay. Kundi, ito ay pasimula lang. Pag namatay ang isang tao, panibagong chapter ng buhay, ito ang pintuan upang tunguhin mo isang buhay na ganap at kasya ang kasama ang Panginoon sa Kristo. Amen po ba? So, ang pangalawa, ay ang una, ulitin ko, ang purpose nito ay upang maging mananagumpay tayo. Maging handa tayo, maging matapang tayong harapin ang anumang mga hamon sa buhay na ito. Amen po ba? Na hindi natin natatakot, kaya anuman ang sitwasyon, nilalabanan natin ang kahirapan, mga problema, emosyon, mga emosyonal, material na bagay, mga pampisikal na pangailangan, kaya nating paglalabanan. Bakit? Nasa iyo ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay tapang sa iyo. Kaya tayo ay nagiging mananagumpay. Amen po ba? Maging matapang tayo. Pangalawa, Holy Spirit empower us to become creative. No? Binibigyan o ang layunin ng Panginoon, kaya binigyan tayo ng Holy Spirit o kapangyarihan upang maging creative tayo. No? Ano ba yung creative? Magbigay siya, makadiscovery tayo ba? Makadiscovery tayo ng mga bagay o magagawa natin mga iba't ibang bagay. Saan? Kung anong mga pangyari dumarating man ang kahirapan sa buhay mo, maging resourceful ka. No? Alam mo kung paano mo dalhin ang buhay mo sa sitwasyon na walang-wala ka. Hindi yung pag dumating ang sitwasyon ng kahirapan ay magmumukmo ka o lalo nang nawawalan ka ng gana mabuhay. Katulad na sinabi ni Sister Loretta na yung inaayawan niya, yung pala nagbibigay ng na yun. Ganyan kasi ang Diyos. No? Hindi porket yan, sinasabi natin pangsabong yan, ay labag sa kalooban ng Diyos yan. Hiniktan man yan, pero di naman siya. No? Pero parang maraan ng Diyos, di mo matalaga maunawaan. Di natin basta naunawaan. Ang mahalaga lang, di man natin naunawaan, patuloy tayong nananalig sa Kanya. Amen. Patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya. Kahit hindi mo naintindihan. Amen po ba? So, ganyan ang magiging creative tayo, mapaglikha tayo, maging resourceful tayo sa gitna ng ating mga kahirapan, sa gitna ng anumang ating kalagayan. Amen? Dahil sabi sa unang Korinto 2:10, subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. So, sa pamamagitan nito ng Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng kalakasan, makakadiscover tayo na hindi pala ito ang katapusan ng buhay. Amin po ba? Na, bakit dumating ang COVID? Di ba? Nung dumating ang COVID, ang daming natatakot, ang daming iniisip na katapusan na talaga. Wala na kasi wala ng trabaho, binawasan na mga kumpanya, na mga tambado, tanggal na. So, kung ikaw, wala kang kapangyarihan sa buhay mo, kung wala ang Holy Spirit sa iyong buhay, yun nga, masasabi mo, wala na. No? Parang mawala kayo ng pag-asa. Pero pag nandyan ang Holy Spirit, makakadiscover ka. Tingnan mo yung manugang ni Nanay nagawa ng mga lantay diha, mga kung ano-ano. Diba? Resourceful ka. Ako, anong ginawa ko? Ipinta ako. Sideline. O hindi na ito ang kailangan. Total, preacher na ako, di ko nababalik kayo ng dati kong trabaho. Kailangan maging resourceful ka. Ito pala, may mga pwede pala akong gamitin dito sa buhol, na mga pintura din. So, ganyan, kailangan natin maging resourceful din. Amen po ba? So, kapag nasa atin ang banal na Espiritu,
Yan ang magtuturo sa atin upang makadiscover tayo. No? Amin po ba? Ulitin ko, no? Ang layunin ng Panginoon upang tayo, bakit tayo binibigyan ng kapangyarihan to become creative. Amen? Maging creative tayo, makadiscover tayo ng mga bagay-bagay na dapat natin gawin sa gitna ng ating mga kahirapan o anumang sitwasyon natin sa buhay na hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Amin po ba? Ang pangatlo, ang layunin nito to become compassionate. No? Ang Espiritu ang magbibigay sa atin upang tayo maging mahabagin sa ating kapwa. Amin po ba? Na tayo'y matutong o marunong tumulong sa mga taong higit na nangailangan sa atin. Amin po ba? Kasi kung wala ang Holy Spirit, hindi natin magagawa ang tumulong sa iba. Dahil sasabihin natin, kaunti na nga lang ito, para sa akin na lang ito. Pero bakit ko tayo bibigay? Pinaghirapan ko kaya ito. Namuha ko magkakuha pananahi, namuha ko sa trabaho para lang makasuldog dako-dako niya, ako panghihatag. Ganyan ang tao kasi pag wala yung Holy Spirit sa buhay niya. Pero kapag maging mahabagin ka sa kabila na kakaunti lang meron ka, pero handa mo itulong ang anumang meron ka, ihanda mong itulong sa iba na nangailangan. Amen? So ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin. Amen po ba? Magagawa natin ang mga mabuting bagay, patuloy natin magagawa ang mga mabuting bagay para sa ating kapwa. Amen po ba? So, ang ibig sabihin, ang Holy Spirit ang patuloy na magbibigay sa ating buhay upang tayo tuloy-tuloy na magkaroon ng pagbabago. Ibig sabihin, yung banal, yung Holy Spirit, o bunga ng Holy Spirit, ang mananahan na sa ating mga buhay. Amen po ba? Yung kapag nasa iyo ng Holy Spirit, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, yun nga, maging mahabagin na tayo. Ito na kasi yung pag-ibig na bunga ng banal na Espiritu. Amen? Di ba? Ang bunga ng banal na Espiritu, nangunguna dyan ang pag-ibig, pagkamahinahon, mapagpasensya, etc. etc. Napakarami. No? Ibig sabihin ay ito na yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga ang layunin ng kanyang pagbigay ng kapangyarihan sa mga lagad o sabagay sa atin ay upang tayo maging mahabagin at maunawain sa ating kapwa. Ibig sabihin, yung pag-ibig na mula sa Kanya ang naghahari sa ating mga buhay. Amen? So yan po mga kapatid ko sa Panginoon na dati hindi natin nagagawa ang mga bagay na yan sa luma nating buhay. Basta-basta gumagawa ng mga ganun na pagtulong sa kapwa, no? Iniintindi pa natin ang pangailangan ng ating kapwa. Pero ngayon nasa atin na ang Panginoon, nasa atin na ang Holy Spirit, nagagawa natin. Wala nang naging imposible. Kahit sa gitna ng kawalan, di ka pa rin, ibig sabihin, di ka pa rin humihinto na magbabahagi sa kapwa. At walang-wala ka na. Bakit? May tiwala ka sa Diyos. Amen? May tiwala sa Diyos. Sabi ko nga, huwag tayong mawala ng pag-asa at matatapos din yan. Amen? Amen? Kumbaga sa Bagyo, ito na, ikwento ko na rin, no? Nagpicture ako doon sa Sibuyan Island noon, panahon ng signal number 1. So, ang lakas ng tuya-tuya ang barko, ang kanang bangkan, dako kayo nga. Mga 20 tao ang makakasakay noon. Malaki. Pero dahil sa malakas na alon, parang napakaliit na niya. Gawin siya na niya. Nakuhaan ko ng video yun. Tapos anong revelation na pinakita sa akin? Nasa gitna ng mga problema natin, mga bagyo unos na lumakas sa ating buhay. I-enjoy mo lang pala ang mga problema na yan. Katulad ng barko na ang pinagmamasdan, yung bangka na pag ganun-ganon siya, ini-enjoy niya yung alon na napakalakas, umampas at, wala, nasa doyan na sila. No, ganyan ang buhay natin, na kapag dumating ang problema, mga pagsubok, i-enjoy na natin. Huwag tayo maging malungkot, kaya nasabi sa kanta ni Pedro Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. I-enjoy mo lang, kasi bakit? Hindi naman magtatagal yan. Magtatagal ba nilang taon yan? 1 taon pa lang naman tayo.
As mawawala na yan. Amin po ba? Tayong mga nasa Panginoon, huwag tayong mawala ng pag-asa, patuloy natin ipagdasal ang mga namumuno sa bayan natin, na huwag sila magamit ng mga yawa, mga demonyo. Kaya ipagkukwartahan namin yung sitwasyon natin. Ginagamit na upang makakuha sila ng mga salapi, no? Makamkam nila ang mga salapi ng taong bayan, no? Dapat ang ating gagawin ay magdasal at patuloy natin ipanalangin sila. Nanawa ang kanilang mga gagawin ay naayos sa kalooban ng Diyos. Amin po ba? So kailangan ganyan, no? Ang ating buhay ay dapat i-enjoy lang natin. Amin po ba? At patuloy tayong maging compassionate sa ating isikatao. No? Patuloy nating paghariin ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay sa kabila ng kawalan. Bakit? Na naniwala ka sa kabila ng kawalan, hindi ka mawawalan. Amen po ba? Di ba nasa awitin yun? Amen po ba? So, sabi doon sa 2 Timothy, Kabanata 1, talata 7, sapagkat hindi espiritu ng kaluwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagtitigas sa sarili. Yun na nga, binanggit doon, pag-ibig at pagtitigil sa sarili. Kasi kung may pag-ibig na tayo, ay marunong na tayo magtigil sa sarili. Sa ano yun? Yung mga ugali natin dati na madali tayo magalit, hindi na tayo basta-basta nagpapasensya na tayo. Nababago na natin ang takbo nating buhay, ang ating pag-ugali, yung pagkamalbita natin nawawala na unti-unti. Amin po ba? Kasi di ka na basta bubaos o babalikan mo yung mga taong umaaway sa iyo dahil nandoon na yung pag-ibig at pagiging compassionate natin. Amin po ba? Nakahabagan na lang natin sila sa kanilang mga lumang buhay na ginagawa. Kahabag-habag ang kalakatayuan ng mga taong wala pa ang Diyos sa kanilang buhay. Amin po? So, yan po ang pangatlo, no? Upang tayo ay maging mahabagin. Yan ang layunin ng Panginoon. At ang pang-apat, upang makita natin ng malinaw ang tungkol sa lahat ng bagay. Amen? Holy Spirit empower us to see things with clarity. Lahat ng bagay na makita natin ng malinaw. Ano bang linaw ito? Lalo na sa aspetong espiritual. Amen? Makita natin ang lahat ng bagay lalo na sa aspetong espiritual. Dahil sabi doon sa John 14:17, ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya sumasa inyo at nananahan sa inyo. So ang espiritu na nananahan sa atin, ito po ang magbibigay sa atin, sa ating buhay, upang makita mo ng malinaw kung ano ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Makita natin na ang Diyos pala sa kabila ng ating mga ginagawa, mga hindi mabuti, sa kabila na tayo pasaway, sa kabila na tayo patuloy na gumawa ng mga kamalian, hindi ay sa kalooban ng Diyos, nandyan ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Makikita mo ito. Kita-kita mo ng malinaw kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen po ba? Makikita natin na hindi tayo pinabayaan sa gitna ng ating mga kalagayan ngayon. Sabi nga ng, di ba? Kung kailan nag-pandemic, saka naman nakikilala ko ang Diyos. Sabi nga na. Kami naman sa office, kung kailan nag-pandemic, saka kami tumanggap ng napakaraming bigas. Bakit? Noong wala pa, isang sako lang dumating. Halos matapos yung isang buwan, ubos na isang dalawa, pero dumating yung itong sitwasyon na ito, umabot ng 9 na sako ang bigas. No? Grabe, no? Kasi dalawa minsan ang dala, tapos yung isa magdala, ang itong yung Maglinti family, sila Sister Limay, buwan-buwan, gitna, mahatag sila o bugas nila kasako, unya na ay mga grocery, tanan, kumpleto, sabon, kape, shampoo, lahat, kamay. So, kumpleto sila. So, sabi ko, grabe si Lord, no?
Kung kailan na akala natin, paano na lang kami? Hindi ba ganyan ng tao eh? Paano na lang kami? No, kasi lockdown na kami. Lockdown na tayo. Paano tayo makakilos ngayon? Pero ang Diyos, nandiyan dyan. So makikita natin, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, makikita natin na ang Diyos pala hindi nagpapabaya sa atin. Amen. Pwera lang sa mga taong hindi kumilala sa Kanya. Pero tayo nakakilala sa Panginoon, may kapangyarihan tayo, may pinakita sa atin, may kapangyarihan tayo upang makita ang kabutihan niya sa atin. Amen po ba? Na ang Diyos pala hindi ako pinabayaan sa kabila ng ganito ang pangyayari. So sa pamagitan ng Holy Spirit, magkaroon tayo ng karunungan. Amen? Karunungan na makita mo kung gaano kahalaga ang buhay. Amen? Kung gaano kahalaga ang buhay na mula sa Diyos na dapat din natin kahalagaan. Amen po ba? So pahalaga natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin, yung ginawa niyang pagpapasakit, ang mga salita niya na dapat natin itanim sa ating mga puso. Ano yun? Yung mga salita natin nababasa, natin narinig, dapat pahalagahan natin ito. Paano? Kasi pag hindi mo pinahalagaan, madali tayo makakalimot. Amen? Madali natin makalimutan ang mga salita ng Diyos pag hindi mo pinahalagaan. Kaya pag dumating ang mga problema, mga sitwasyon ng buhay na hindi mo gusto, madali kang magupo. Bakit? Hindi mo pinahalagaan. Wala sa puso mo, wala sa buhay mo ang salita ng Diyos eh. Nakalimutan mo na may Diyos na makapangyarihan. Amen po. Nakalimutan mo ang kanyang salita na sinasabi niya, hindi ko pa kayo pababaya, kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nakakalimutan mo yun. Di ba yun? Yung sinabi pa sa 2 Chronicle 7:13-14 ba yun? O 6, yung maaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit, sabi doon, sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasama. Biringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang Panginoon at iwasayan sa ganito. Amin po pa. So ito makikita natin, matatandaan natin itong mga sinasabi ng Panginoon. Makita natin ng linaw kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Sa kabila na tayo ay nagkakasala. Subalit, kapag patuloy tayong gumawa ng hindi mabuti, yung labag sa kalooban ng Diyos, di ba sabi, maaring ipinit ko ang langit upang hindi ko matakulan. Ano ito? Naglalarawan ito. Hindi yung ulan, yung kabuhayan natin, hindi napapatak yan. Wala na, maging tuyot na tayo. Wala na ang ating mga pangailangan. Amin po ba? Subalit ang sabi, ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili. Sino yung bayan na tinutukoy tayo? Amen? Na aking pinili. Ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kalulupain ng katiwasan. Amen po ba? So yun, kapag naisip mo ang mga salita na yun, kapag pinahalagaan mo ang mga salita ng Diyos, malala mo, oo nga pala. So makikita mo ng malinaw sa iyong isipan, sa iyong mga mata, na hindi tayo dapat gumawa ng mga labag sa kalooban ng Diyos. Amen. Nakikita natin na hindi pala ito ang dapat maging buhay ko. Makikita natin kung gaano kahalaga ang buhay natin kasi itong buhay natin pinahalagahan ng Diyos. Amen po ba? Naniwala ba tayo? Naniwala ba kayo na pinahalagahan kayo ng Diyos ang buhay? Bakit? Eta nyo naman po, no? Inahalagahan niya ang kanyang buhay. Kung hindi tayo mahalaga, hindi niya basta-basta ihalaw ka ng buhay. Para lang tayo maluwas, para lang tayo maligtas sa ating mga kalagayan hindi mabuti o hindi maganda. So ito ang dapat nating tandaan talaga mga kapatid ko sa Panginoon na dapat tayo ay maging mananagumpay sa buhay na ito dahil sa ating dahil sa Holy Spirit na nasa atin, na binigay sa atin ng Diyos. Patuloy natin isabuhay ang mga salita ng Diyos at patuloy nating
Pakilusin ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu upang makita natin ng malinaw kung gaano kahalaga ang buhay natin at kung paano pinahalagaan ng Diyos. At pag nalaman mo kung gaano ka pinahalagaan ng Diyos, ano bang dapat natin gawin? So patuloy tayong maglilingkod sa Kanya na may katapatan, patuloy tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Amen po ba? So patuloy tayong gumawa ng mga naayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ihinto na dapat, tulad na nga sa ating bayan nga, nabanggit ko na nga, na dapat ipanalangin natin muna kasi ang nasa isip nila, pangungurakot lagi. Pangungurakot, di ba? So, pananampala, manantapala, no? Sa Tagalog ay samantala, no? Nabubulo na ako sa salita na yun. Mapagsamantala, yan sa madalit salita. Mapagsamantala sila sa mga sitwasyon. Mga tao gano'n, no? Halimbawa, alam nila, hindi taga rito ito, tapos nagtanong, magkano plate? Magkano po ba? Ludublin o titriplihin pa ang singil. Kasi, hindi taga rito ito, bago. Kasi nagtatanong eh. Pero kung alam nila taga o hindi nila mapagsamantalahan. Pero ikaw, na alam nilang bago ka lang, pasamantalahan ka nila. Yung mga tao ganun, mapagsamantala sa sitwasyon. Ngayon, marami naging mapagsamantala sa sitwasyon. Amen. May period ka? Wala. Wala ka. Negative ka sa COVID. May period ka? Affected ka. Affected ka. Gana. May period pala ito. So, ganyan, naging kalakaran ngayon. Napapansin niyo po ba? So, ako sa totoo lang, mula pa sa simula, kung nanonood kayo sa mga live na ako nung FB pa, di pa ako nag-YouTube, yan ang lantaran kong pinaglalaban na ating pananampalataya. Di ko pinaniwalaan yung yung kurikula yan. Di ko pinaniwalaan na bagong sakit yan. Dati ng sakit, binago lang ang pangalan. Para ano? Takuti ng tao upang mawala sa tamang relasyon sa Diyos. Kaya naman tingnan mo, bawal ng mga misa-misa sa ano, iba, wala na, hindi na magmamas. Sa Maynila, nagmamas, walang tao sa simbahan. Saan nawawala yung tamang relasyon sa Diyos? Ano nangyari yan? Ang tao napupokus sa tuloy sa kung ano-ano ng mga bagay sa mundo ito para lang magkaroon ng tinatawag na itong mapaglibangan. So, ganyan. So, itong panahon natin ngayon, pagkilos yan ng demonyo sa panahon natin. At yan, dapat natin gawin, patuloy din tayo manalangin at wala tayo dapat na sabihin, hindi tayo dapat magsawang manalangin. Di man tayo dinihinig ngayon, huwag lang tayo tumigil sa ating panalangin. Amin po ba? Na bago tayo matulog o saan man tayo naroon, patuloy tayo manalangin at patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon. Amin po ba? So ulitin ko mga kapatid ko sa Panginoon ang ating paksa o pinakatima ng ating kasi the power of Jesus. Pero ang pinakatim natin ay ang layunin ni Jesus kung bakit binigay niya ang banal na Espiritu. Upang magbigay sa atin ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan ito ay upang tayo maging manangagumpay. To become a conqueror. Amen? At ang ikalawa, to become creative o makagawa tayo ng makadiscover tayo ng iba't ibang bagay para sa ating pangsariling pangailangan at madiscover natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. At ang pangatlo ay to become passionate, compassionate. Ibig sabihin, maging mahabagin tayo at kumbaga sabi ko nga, ang banal na Espiritu ang naghari na sa ating buhay. Ito'y bunga ng pag-ibig. Amen po? At ang pang-apat niya, to see things with clarity. Ang layunin upang makita natin ang lahat ng bagay, lalo na sa espirituhano natong kinabuhi, ang kalinaw kung sa kadakong pili ang atong kinabuhi ngadto sa atong Panginoon Jesus. Amen. At kung makita mo ito, ang atong buhaton ay
at tayo kamusunod sa iyang mga kagustuhan o kalooban. Na musunod ka sa mga pulong sa Diyos at makipakinig sa tungkol sa pagsasapilagoon. Amin po ba? So manindog na tayo mga kapatid ko sa Panginoon. At umawi tayo, Sister Lorita, ng huwag kang manangamba kung naunong kang kumanta niyan. Ha? Manalangin na lang tayo. Wala na. Ha? Di marunong kumanta. Sige. Patay mo na yan lang.